What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, manood po tayo ng updates po sa ating Mahalima, no? So syempre, isa po sa pinapanoorin guys is walang iba kundi si Miss O, no? So shoutout kay Miss O guys, no? So ito guys, ang papanoorin po natin yung mga updates sa ating Mahalima. And syempre, shoutout po kay Miss O, no? Kumbaga siya po yung mga nagbibigay sa akin ng updates, or hindi naman directly na nagbibigay sa akin ng updates, no? Pero binivisit ko po talaga yung channel niya pag may gusto akong makitang update po regarding sa ating Mahalima, no? And syempre gusto ko rin i-share sa inyo, and through Miss O, no? Subscribe kayo dyan kay Miss O. Ayan yun, supportahan yan. And guys, without further ado, let's all watch this. Dinumog na ang haba na ng pila SB19 pagkatapos World Tour Japan. Let's go. Dinumog na ang haba na ng pila para sa SB19 pagtatag World Tour Japan. Grabe oh. Nakita niyo yung pila guys. Wow. This is really it. Pagtatag World Tour Japan is happening. At eto na nga, nagsimula ng magsipagdatingan ng mga fans at magsipaglinya to secure their spots. Mapapansin din talaga every time na nasa iisang lugar ang mga 18 na kahit hindi magkakilala o kaya first time na nagkakita, pero parang pamilya at matalik na kaibigan na ang turingan sa isa't isa. Nagbibigayan na ng souvenirs and even foods. At mainit man ang panahon pero hindi alintana dahil iilang oras na lang makikita na nila ang SB19 at live performances nito at syempre ang interaction with the fans. This may be the first Japan concert of SB19, but definitely will not be the last. Guys, nakita niyo naman, no? Kahit sa ibang bansa talaga, guys, parang nasa Pilipinas pa rin mo. Kasi, di ba sa Pinas nga po, guys, napakagrabe na po ng pila, napakagrabe na po basta yung pag may ticket selling po ng ating Mahalima or kung ano man na mga ano, no? Basta laging pila po talaga, guys, as in, napaka-solid. And doon makikita yung suporta po talaga ng mga tao na mga solid subscribers tuloy. Solid na mga taga-suporta ng ating Mahalima, no? And may kita mo doon yung ano lang, yung puso na kung paano na-suporta ng ating Mahalima. Kasi ako guys, kunyari casual fan ako ng SB19, parang hindi na ako magpapakaano para manood sa kanila, no? Ako na-experience yun guys, lalo na sa Dunkin concert, no? Talagang pumila ako guys. Tapos yung sinuwerte ako sa ticket nun guys, kasi pumila ako nun that time sa Dunkin Donut. Tapos ang malas natin hindi tayo nakabili ng ticket, no? As in, no? Ang bilis, grabe talaga yung mga 18, no? Talagang naubos agad, no? And merong isang 18 na nag-PM nga sa akin, no? Na meron daw siyang ticket, then yun. Noong una, gusto nga niyang ibigay na lang sa akin yung ticket daw. Napaka-solid, napaka-bait. Pero sabi ko, hindi, pinaghirapan mo yan, pumila ka dyan, no? Babayaran ko yan. Kahit anong sabihin mo, babayaran ko yan, no? And no? Kaya ayun, nakanood ako ng dati. And haba rin ng pila, guys, bago makapasok sa concert sa Araneta, no? And ayun, syempre, nagtyaga din talaga tayo dun, guys. Pero syempre, worth it naman, nakanood tayo, no? Solid, napaka-solid na experience yan. And ganun din, guys, sabi ko rito is yung feeling nandun kasi ibang bansa, no? Pero para ka nasa Pinas pa rin. Kasi yung tulungan nyo, yung unity nyo, grabe talaga, no? Para kayo magkakaibigan at mga super duper close friend pa talaga, no? As in, napaka-solid po talaga ng ating Mahalima. Kung paano lang i-unite yung bawat isa, no? Let's go. Okay guys, meron pa tayong isang may kita, no? Okay, let's go. Tiyan to. Let's go. Spotted sila. Japanese hip-hop boy group in SB19 pagtatag World Tour Japan. Anong grupo sila? Yes, you heard it right. Members of a Japanese hip-hop boy group named Def Class were spotted at the SB19's Pagtatag World Tour in Japan. Wow. This group has also made a Gento Dance Challenge on their TikTok official account. Nice. And also, they danced to Gento outside the SB19's Japan concert venue. Nice. So, aside from the 18 and Pinoy casuals,
There were also Japanese who attended the concert. Although in the case of this Japanese hip-hop boy group, it has not been confirmed if they were to watch the SB19 concert. Still, for them to go to the concert venue meant they want to see the SB19 in person. Wow. Hinto kahit na wala pang hinto. So ayun guys, no, kahit alam mo yun, no, kahit iba po talaga mga lahi, no, talaga ibang lahi is talaga nanonood po talaga ng ating maliman. So ayun po yung nagustuhan natin guys, no, kasi aminin na guys, mahirap po talaga na yung ibang lahi, like kunyari foreigner ka, syempre like Amerikano ka, Japanese ka or what, no, mahirap nilang ma-appreciate ang isang talento, lalo na kung galing tayo sa isang bansa, no, na hindi siya ganun ka-boom, no. Pero pagdating sa music industry na, although na syempre boom siya talaga, as in pero hindi siya yung katulad ng sa mga Hollywood na no? Kumbaga, kailangan natin gumawa ng tatak natin as in, no? Kailangan gumawa ng tatak natin as in. Pero yun nga ang nagawa ng ating mahalima, no? Nagawa nila ng tatak yung kanilang sarili, kumbaga na-prove nila sa sarili nila na worth it po talaga tayong mapalagay sa mapa, no? As in, yung Pilipinas, no? Pagdating sa pop music, parang deserve po ng Pinas yung katinang pa ako, nakainis. Deserve po ng bansa natin na mapabilang sa mapa, no? And ayun, nakakatuwa lang na yung mga ganito, mga fans na, alam mo yun, mga sikat na artist or sikat na tao sa ibang bansa, tapos pumupunta sa event ng ating mahalima. Kaya nakakatuwa lang guys, no? And dito makikita po talaga na umaangat na po talaga ang ating mahalima. Sobrang umaangat na po unti-unti na, no? Pero ayun nga, no? Nakakatuwa rin guys, pasong natutuwa ako kasi first concert nila to sa Japan, pero ang daming nanood talaga guys, napaka-solid, no? Kaya sana magtuloy-tuloy pa po yung success ng ating mahalima. Sana po ay suportahan natin sila. Sana po wag natin sila hilahin pa ba, no? Ang dami ako nakikitang ganyan na mga tao, mga bashers, ang dami nakikitang ganyan talagang hinihilan nila yung mga sariling kababayan natin, no? Kaya wag po sana tayong ganun, no? Sariling kababayan natin yan, no? Kaya tulungan natin pataas, no? I think siguro dahil naiinggit, ay ba't sila ganito umangat? Ba't ganito umangat? Hello, kung kayo kaya, gumawa rin kayo ng marka nyo, no? Huwag kayong keyboard warrior, no? And gumawa kayo, kumilos kayo, kung gusto nyo maabot yung ginagawa nila, magsumikap kayo, hindi ganun kadali yan, maraming sacrifices kayo pagdadaanan. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyo sumikat katulad nila is, huwag kayong magpaka-keyboard warrior, huwag kayong masyado magbigay or magbuhos ng oras po sa computer, sa cellphone nyo, no? Kumilos kayo, no? Ayun ang masabi ko sa inyo. Siyempre, iba rin yung akin. Kita mo, mostly nakatapat ako sa computer. Pero sa akin kasi, naging productive ako. Like, ganito, reaction video, no? Nakaharap nga ako and gumagawa ko. Pero siyempre, naging informative ako. Ito yung parang passion ko, no? Kayo, yung iba naman kasi dyan is more on scroll lang. Pero di kasi sabi, yung mga casual na fan, ang aking pinapahagingan lang dito is yung mga keyboard warrior na wala na nga sila masyadong natulong, nambabash pa sila, no? Kaya sa akin walang problema naman yung mga nag-i-scroll, no? Yun, sumusuporta, like na. Pero kung basher kayo, think twice. Basta isipin nyo lang na sa inyo rin babagsak yung mga ganyang bagay, no? Kasi kababayan natin yan, no? And ayun lang, basta suporta tayo sa ating malimos. So yun lang guys, kindly like, comment, share, and subscribe to DC Point of View. Signing out. Peace, let's see.